Dahil sa nalaman ng mga Kalto tungkol kay Casca ay naging espesyal si Casca na binigyan nila ng maraming mga alahas. Pero pinaalis sila ni Luca dahil delikado ang lagay nila kapag mapansin sila ng mga Holy Knights. Natatakot naman si Lucy na negatibo ang takbo ng isip na kailangan pang mabibi ni Luca. Sinabi pa nitong mas maganda kung iwan na lang nila si Casca para hindi sila malagay sa panganib. Dahil babantayan naman daw ito ng mga Kalto. Dumating si Nina na nagpatulong kay Luca dahil hinuli pala ng Holy Knight si Pepe na pinagkamalan nilang witch. Kaya labis ang takot ni Pepe na inakala aabusuhin ng mga kawal sa kapapatayin. Pero pinalo-palo siya ng Knight ng Latigo at nasaktan si Pepe. Dumating si Luca na ipinagtanggol ang mas bata kaya sinabi ng Knight na madadami siya sa kasalanan nito. Papaloin din sana siya ng Latigo nang may nanghila sa Latigo ng Knight kaya ito nahulog. Nagulat siya nang makitang si Guts ang salarin kaya siya natakot. Pinulot ni Guts ang Knight sa mukha dahil narinig na ito ang leader ng paghuli sa mga inaakala nilang witch. Nagtanong kung nasaan ang babae na may marka sa dibdib kaya napareact si Luca. Itinapon ni Guts ang Knight Commander sa kasama saka din mabilis pinatay ang iba na nahati. Kaya gulat na gulat ang mga nakakita. Kinuha naman ni Isidro ang susi at pinakawalan si Pepe pero tinawag kasi siyang unggoy ni Luca kaya ito napasimangot. Saka nagsalita din si Puck na kinamangha ng mga pokpok. May dalawa pang Knight na umatake kay Guts na kanya ding pinagregla sa lupa. At dahil dito ay natakot ang mga Knights na tumakbo para daw magsumbong sa kanilang boss. Sinabi ni Luca na alam nito ang kinaroroonan ng babaeng may marka na tulad ng marka sa leeg niya. Kaya agad siyang iginalaw-galaw ni Guts. Sa tent nila ay naiwan pareho sina Lucy at Casca at nag-aalala ang makasarili na Lucy na balak umalis mag-isa. Pero napaluha ito nang makita si Casca na hinahawakan ang ulo ng kapwa babae. Sinabi ni Lucy na aalis daw silang dalawa doon. Samantala ay mabilis ang pagtakbo ni Guts at ng iba pa patungo sa tent. Nagtanong si Luca kay Guts kung magkaano-ano sila ni Casca pero hindi sumagot ang lalaki. Pagdating nila sa tent ay pinapasok ni Luca si Guts para tignan si Casca. Ngunit wala na doon sina Casca at Lucy at nakita nilang wala na ang gamit nila kaya naisip nilang tumakas ang mga ito. Ipinakita nga ang dalawa na tumatakbo at nadapa pa si Lucy na napaubo ng dugo. Pero ayos lang ito. Tapos nakita nila ang samahan ng mga Kalto na inaabangan daw sila. Naghiwalay ang mga bida para mahanap ang mga babae. At habang naglalakad si Isidro ay kausap niya ang fairy na nasa ulo kaya takot na takot ang mga tao na naroon. Nagtanong si Puck kung bakit sinusundan ni Isidro si Guts at sinabi ng bata na gusto kasi nitong nakawin ang galing ni Guts sa pakikipaglaban. Nakita nila sina Casca at Lucy na dinala ng mga kalalakihan. At naisip nilang sundan ang mga ito dahil kapag bumalik sila para magsumbong ay baka mawala pa ang mga sinusundan. Sa kinaroroonan ni Farnese ay nag-report ang isang kawal at sinabi ang pag-report ni Joaquim ng tungkol sa kinaroroonan ng mga pagano na sumasamba sa kambing. Sinabi din ng kawal ang pagpatay ni Guts sa ilan nilang mga kasama na nanguhuli ng tulak ng shabu. Kaya hindi agad nakasagot si Farnese dahil si Guts ang nakakaalam ng libog niya. Pero agad niyang sinabi kay Joaquim na dalhin sila agad sa kampo ng mga sumasamba sa kambing. Nakita ni na Isidro ang kuweba ng mga sumasamba sa mga kambing at wala silang mga damit. Tinawag ng pari nila ang mga masamang tao saka din dinala si Casca na isinakay sa ginawang trono nito dahil inakala nilang isa siyang witch. Naroon din si Lucy na tinanggalan ng damit dahil gagawing alay para sa Diyos nilang kambing. Sinabi ng pari nila na pag-aasawahin daw si Casca at ng kambing saka sila nag-celebrate. Pero problema ito para kay Isidro kasama si Puck. Kumuha siya ng mga bato para gawing armas saka din inutusan si Puck na puntahan si Guts para iligtas si Casca. Sinubukan ng isang Kalto na saksakin si Lucy pero binato ito ni Isidro sa mata. Saka din agad pinaalis na si Puck para tawagin si Guts. Nag-akyatan ng mga lalaki para kunin si Isidro para gawing alay pero binato sila ni Isidro at nahulog ang mga pangit. Naalala ni Isidro noong tumakas siya sa mga bandido na hinahabol siya. At ngayong nahanapan na niya ang tulad ni Guts ay hindi niya sasayangin ang pagkakataon na mapalapit dito. Habang pinagbabato ni Isidro ang mga Kalto ay sinamantala ni Lucy na lapitan si Casca. Pero nakita niyang nasasaktan si Casca habang hawak ang marka nito. Saka din naglabasan ng mga multo sa paligid na ikinatigil ng mga Kalto at ni Isidro na napatanong kung ano ang mga ito. At saktong nakarating na din ang grupo ni Farnese sa kuweba at mabilis na inutusan ng mga sundalo nito na mahuli ang lahat ng tatakas. Kaya agad nilang tinutukan ang mga lumabas na lalaki kaso ay nagpatulong ang mga ito. Saka umatake ang mga humahabol na mga Kalto na sinaniban ng mga multo na pumaligid kay Casca. Kaya ang aral na mapupulot dito ay huwag na huwag kayong sumali sa mga Kalto kung ayaw niyong masaniban ng Diablo na diretso sa impyerno. Kaagad na inatake ng mga halimaw ang mga knights na pinagkakagat kahit na naka-armor na sila.
Naunahan sila ng takot kasama ni Farnese na muntik matalan ng isang pangit pero pinatay ni Azon. Sinabi ni Azon ang narinig na chismis na gumagamit ng shabu ang mga kalto kaya sila nagiging baliw at kasing lakas ng 10 tao. Pero hindi kumbinsido ng lubos si Farnese lalo na at naalala ulit ang kabayo at mga aso na naging halimaw. Samantala ay pinagbabato pa rin ni Isidro ang mga umaatake na kapre. Natakot siya sa isa na mabilis kaya binato ng malaking bato. Nakita niya ang paglapit ng ilang pangit kina Casca at Lucy kaya kahit natatakot siya ay nilagpasan niya ang mga kapre at nagpunta kina Casca na umiiyak pa. Sabay sapok sa isang pangit. Agad nagpakilala si Isidro at binigyan ng damit ang walang damit na Lucy. Tumatakas naman sa secret na daanan ng pari at ng kambing pero dahil sa sungay ng kambing ay na-stalk sila. Tapos dumating pa yung nagmamanman na halimaw sa kanila na basta nalang in-injection ng kambing. Kaya pinugutan nito ng ulo ang pari saka din inapakan ng 2 extra na kinatakot ni Isidro. Dahil nahihirapan ang mga knights sa mga mas malakas na kalaban ay sinabi nila sa boss na umatras na sila na agad sinang ayunan ni Farnese. Pero nagulat sila sa dumating na napasigaw na Isidro dahil hinahabol ng halimaw na kambing. Sumigaw ang kambing na ikinagulat ng mga knights. Sinubukan itong tusukin ng sibat ng ilang knights pero sila ang sinungay ng halimaw na namatay. Kaya naniwala din sina Azon na halimaw ang kaharap nila at hindi adik ng shabu na nakumpirma din ni Farnese. Natakot ang mga sundalo at nagtakbuhan at dahil sa stampede ay naiwan si Casca na inatake ng halimaw. Samantala sa labas kung saan nagbabantay ang mga guard ay nagulat sila nang makita ang kisap mata na paglipad ni Puck. Kasunod nito ang mabilis din ang pagtakbo na Guts. Kaagad nilang dinaanan ang mga hindi nakareact na mga sundalo dahil sa bilis nilang dalawa. Sa loob ng kuweba ay pinalibutan ng mga kapre si Casca hanggang nakalapit ang kambing na halimaw. Hinawakan nito ang mga kamay at paa ni Casca para daw gahasain gamit ng ahas na buntot. Kaya pinulaputan ng ahas ang katawan ng babae na kitang-kita ng mga knight at nang nagagalit na Isidro na nais mang bato ng malaking bato. Saktong sa oras na iyon nakarating si Guts at mabilis na tinaga ang ahas at kamay ng halimaw na kambing. Saka din kaagad pinagtataga ang mga kapre na ginawang mga per kilo na karne ng kapre. Kaya nagulat ang mga knights kasama ni Farnese dahil sa pagkakita kay Guts. Sinabi ni Isidro na may alam siyang daan sa likod pero may utang na sa kanya si Guts. Saka patawa-tawa pa itong parang nakascore na Bombay. Nagtanong ang mga sundalo kay Farnese kung anong gagawin nila. At sinabi ni Farnese na patayin lahat ng mga kalaban kasama na si Guts at huwag hahayaan na may makatakas kahit isa. Kaya naghanda naman ang mga knights na umatake sa mga kapre. Sinabayan nito ni Guts sa pagpatay pa ng ilang mga kapre saka papalapit na sa secret escape route. Nais siyang pigilan ni Farnese pero muntik pa itong madisgrasya kung hindi iniligtas ni Serpico. Naramdaman ni Guts ang mabilis na paglapit ng kambing na kanyang sinangga. Sinabi ng kambing na hindi papayag na itakbo ni Guts ang balak nitong gawin na asawang si Casca. Mabilis itong umatake kay Guts na iniwasan ng espada at sinipa ang bida sa likod. Kaya nasabi ni Guts na malaki ang tulong ng armor na gawa ni Godo. Inutusan niya si Isidro na itakas si Casca na ginawa naman ni Isidro. Binalak silang atakehin ng kambing pero pinagpapana ito ni Guts kaya nahulog ang kambing na nagalit. Naisip ni Guts na kalahating demon ang kalaban nitong kambing. Saka din niya agad nilagyan ng bala ang crossbow na kamay at sinabing sasama sa kanya si Casca. Umatake ang mabilis na kambing na muntik pang matuhog ang mata ni Guts ng sungay nito, pero pinagtatamaan ito ni Guts ng palaso saka umiwas. Dahil walang talabang palaso ay inilabas ni Guts ang granada at nag-timing sa muling pag-atake ng kambing. Pinasabugan niya ito sa mukha at kaagad din na inilabas ang malaking espada at pinugot ang ulo ng kambing. Pero ang hindi niya alam ay naroon ang nanonood na demon officer. Samantala ay sinabi ni Azon sa mga tauhan na dalhin na si Farnese at tumakas doon. Pero nagalit ang babae na pinatigil ang tauhan at hinanap si Serpico. Samantala ay nagpasalamat si Guts dahil hindi siya nahulog sa makipot na daan. Pero nagulat siya nang makita sa unahan si Serpico na nakatayo na doon. Walang ano-ano na basta na lang niya pinatamaan ito ng mga palaso kaya nagtago si Serpico. Pero tinapunan pa ni Guts ito ng granada kaya sumabog. Inakala ni Guts na ayos na pero napailag siya nang mula sa ibaba ay tumusok si Serpico ng manipis na espada. Sumipa pa si Serpico na inilagan ng napaatras na Guts na hindi mabunot-bunot ang espada dahil pinipigilan siya ng pag-atake ni Serpico. Sinabi ni Serpico habang umaatake na malakas si Guts gamit ng malaking espada pero wala itong magagawa sa terrain na iyon. Kaya paatras-atras lang ang bida. Sinabi ni Serpico na nagiging problema daw siya para kay Farnese kaya dapat na siyang mamatay. Samantala ay narating ni na Isidro at ng dalawang babae ang dulo ng daanan kaya nagtanong ang lalaki kung doon ba tatakas ang mga kalto kanina. Pero may nakita silang tali na gagamitin sa pagtakas.
Paarte-arte pa si Lucy na ayaw magbitin pero pumayag din ito nang sinabi ni Isidro na tumalon na lang ito kung ayaw magbitin. Naglambitin nga si Lucy na natatakot at inakala kung mahuhulog pero nakaabot na pala sa ibaba. Samantalang nahihirapan si Isidro na ibinababa si Casca na para paring bata. At patuloy lang sila na pinapanood ng halimaw na mata. Balik kina Guts at Sir Paco ay patuloy sa pag-atake ng manipis na espada si Sir Paco, habang pailag-ilag at sanggalang ang ginagawa ng napaatras na bida at nasisilaw pa sa liwanag ng sunset. Tumutusok-tusok si Sir Paco na lumalapit pero nataymingan siya ni Guts at sa isang iglap ay nahawakan nito ang armas ni Sir Paco. Binalak hilahin ni Sir Paco ang espada pero nagulat siya dahil sa lakas ng pagkakahawak ni Guts. Saka pa agad sinuntok ni Guts ang espada na nabasag na parang bote. Agad pinatamaan ni Guts ng boga nito si Sir Paco pero mabilis ang mas maliit na lalaki na tumalon sa gilid at nagnakaw pa ng granada ni Guts na itinapon sa bida na gumamit ng cape nito. Sumabog ang paligid at nagkausok kaya nakatakas si Sir Paco. Sa isip ng bida ay magaling at mautak ang nakalaban nitong si Sir Paco. Tapos ipinakitang nagtatago lang sa tabi si Sir Paco. Samantala ay pinagpapalo ni Farnese ang dalawa nitong tauhan dahil sa pagkatakas ni Guts kahit na sangkatutak silang naroon ng mga knights. Kaya napakamot na lang si Jerome na hinahanap si Sir Paco. Naistorbo si Joaquim dahil may nagbabato ng maliit na bato sa gilid. Ito pala yung mata na halimaw tapos sinundan naman ng walang takot na Joaquim. Nakita ni Joaquim si Lucy na nakatayo sa sekretong pasilyo habang nasa itaas ang mga kasama. Kaya natakot si Joaquim na tumakbo at sumigaw na naroon ang hinahanap ng mga knights na witch. Basta naman tinanggal ni Casca ang pagkakatali at magaan lang sa mga paa nagpatalon-talon sa mga bato at madaling nalapitan si Lucy na napalibutan na ng mga knights. Nais silang sundan ni Isidro na itinali ang sarili saka din tumakbo sa pader. Kaso ay nagkamali siyang nagpadaos-dos at naitali pa ang sarili at hindi makagalaw. Hindi naman masaya si Farnese dahil sa sinabi ng mga tauhan na hindi nahuli si Guts at wala din sa mga namatay. Nakita nito si Casca at naalalang ito ang babaeng sinubukan na iniligtas ni Guts. Samantala ay galit na galit si Guts na parang ngunguya ng tao na kinwelyuhan si Isidro dahil sa pagkakahuli ng Holy Knights kay Casca. At nakita nila sa malayo ang pag-alis ng mga Holy Knights na dala si Casca. Iniwan ni na Guts, Isidro at Luca ang mga kasama nilang babae dahil pupunta ang mga ito sa malaking bahay na bato. Sinabi ni Guts na huwag nang sumama ang dalawa dahil pampabagal lang sila at mamamatay lang sa daan. Pero sinabi ni Isidro na may sarili siyang dahilan. Maging si Luca ay nag-aalala din sa mga babae na hinuli ng mga Holy Knights. Sa tower ay lumilipad si Puck na kaagad nagtago ng may dalawang guard na muntik pa siyang makita. Nang ayos na ay agad din siyang lumipad para mahanap ang dalawang babae pero nahihirapan daw siyang huminga dahil may kakaiba sa lugar na iyon. Sa kulungan ay magkasama sina Lucy at Casca at paiyak-iyak si Lucy. Sinabi nito kay Casca na gamitin ang power dahil akala niya kung witch ito. Pero nang walang magawa si Casca ay itinulak niya ito sa kaulit nagdrama na mula dumating si Casca ay naging malas siya. Tapos agad ding niyakap si Casca dahil nakonsensya. Dumating ang dalawang torturer at pinili na kunin si Casca. Ngunit biglang nagbago ang isip nila at si Lucy ang hinila dahil wala daw itong paki sa kasama. Kaya sa daan habang hila-hila siya ng torturer ay iniisip pa rin niyang wala siyang kasalanan. Sinabi ng mga torturer na hinahanap nila ang witch na nabalitaan. Kaya nag-aagaw ang isipan ni Lucy kung sasabihin ba nitong si Casca ang witch o hindi dahil ito ang turo sa kanila ni Luca. Pero nang buksan nila ang pinto ng torture room at nakita niya ang sangkatutak na mga bangkay ng tao na naroon kasama na ang buhay na nasusunog ay napasigaw siya sa takot na gustong maging makasarili. Sa kabilang banda ay paakyat naman sina Guts at ng dalawang kasama at ramdam ng bida ang init ng marka nito. Kaya alam na niyang may demon sa lugar na papasukin nila. Sa loob ng tower ay inutusan ng pari si Farnese na umalis na sa lugar na iyon nang mag-isa lang at ang may iwan na Holy Knights ay papangunahan ni Azon. Ayaw sana ng babae pero ipinaliwanag ng pari na ito ay utos na mula sa kanyang ama at wala silang magagawa. Pinipigilan ni Sir Paco si Farnese na mabilis ang paglalakad palayo para kausapin. Pero sinampal siyang bigla ni Farnese at sinabing alam nitong nagre-report si Sir Paco sa tatay nila. Ngunit ipinaalala din ni Farnese na siya ang boss doon at nangako si Sir Paco na magsisilbi kay Farnese. Saka sinabing alam nitong kinaiinisan siya ni Sir Paco na itinanggi naman ng lalaki. Nakasalubong nila ang dalawang torturer at ni Lucy na naiiyak saka humihingi ng patawad sa mga kasama. Pinuntahan ni Farnese si Mazges at sinabi ng cleric na narinig nito ang pakikipaglaban ng mga Holy Knights sa mga inakala nilang adik ng shabu pero hindi. Bumukas ang pinto at hila-hila na ng mga torturer si Casca kaya natigilan si Farnese. Napansin ito ni Mazges kaya sinabi ni Farnese na si Casca ang iniligtas ni Guts na tinawag nilang Black Swordsman. Nang sinabi pa ng isang tauhan nila na si Casca daw ang priestess ng kulto at kilala siya ng Black Swordsman,
ay nagka-interest bigla si Mazges na mabilis pinunit ang damit ni Casca at tinignan ang marka sa dibdib. Sinabi niyang isa nga itong marka ng witch kaya binuksan niya ang isang Iron Maiden torture chamber at lumabas ang isang tigok na babae. Saka din ipinasok si Casca at unti-unting isinasara ang pinto. Nakita ng dumating na Puck si Casca at nais tulungan pero wala siyang magawa. Nang maisara ang pinto at natusok si Casca at tumulo ang dugo sa marka niya ay biglang sumabog ang Iron Maiden na kinasaktan ng ilang torturer. Sa pagkakataon na iyon ay binato ni Luka ang isang bintana kaya siya pinagbuksan ng isa niyang suki. At habang iniistorbo ni Luka ang lalaki ay isang kisap na nakapasok at nakatakbo na si Guts sa loob na hindi nakita ng lalaki. Sa torture room ay maraming mga multo ang pinaligiran si Casca at walang idea ang mga naroon kung ano ang mga ito. Nais sanang lumapit ni Farnese pero pinigilan siya ni Serpico. Tapos may tumulo sa pisngi niya kaya siya napatingala at nagulat sa nakitang mga slime sa itaas. Napalibutan sila ng mga slime monsters kaya agad na tumakbo ang mga natakot na Men in Black. Kawawa din ang mga nakatali na tino-torture doon dahil maging sila ay kinain ng buo ng mga monster slime. Tinawag ng mga knight si Mazges na ihinabol pang murahin si Casca na parang siya ang may kasalanan sa nangyayari sa paligid bago umatras. Nakita ni Puck na napaligiran na ng monster slime si Casca na pupuntahan sana pero nasurhan na siya ng slime kaya napilitan siyang umatras. Nagtanong si Azon kung anong nangyayari pero sinabi ni Serpico na saka na siya magpaliwanag. Dahil sa kaguluhang ito ay hindi nila napansin ang paghila ni Guts kay Farnese sa isang gilid at agad na tinutukan ng kutsilyo. Magtatapang-tapangan pa sana ang babae pero nagsalita din ito nang pakainin siya ng bida ng kutsilyo at sinabi kung nasaan si Casca. Sinabi rin ito ang mga halimaw na hindi niya inaakalang totoo. Ayaw sana niyang samahan si Guts sa torture room pero sinuntok ni Guts ang estatwa na nabasag at galit na galit kaya sumunod din ang babae. Samantala ay naglalaban ang isip ni Lucy nang marinig ang ingay sa labas. Saka narinig ang ingay ng parang monster slime kaya nagpatulong na buksan ang pinto. Nabuksan nga ito at tumambad sa kanya si Luka na kasama sina Isidro at ni Jerome na sinasamahan na sila. Sinabi ni Jerome na hunter siya ng mga witch pero ayaw niya ng misyon na iyon at gusto nito si Luka kaya tumutulong. Aalis na sana sila pero sinabi ni Luka na may isa pa silang hinahanap sabay tanong kay Lucy kung nasaan si Casca. Pero nagsinungaling ito na hindi niya alam. Papunta sana sila ng basement nang bigla silang matigilan dahil may ingay na narinig. Saka tumambad ang mukha ng isang napakalaking monster slime. Sa monster chamber naman ay nakita ni Guts at Farnese ang mga bungo ng mga namatay na tao kaya natakot ang babae na hindi pa rin makapaniwala. Nakita nila ang isang gumagalaw na helmet na agad kinuha ni Guts at si Puck lang pala ang nasa loob na nagtatago. Sinabi ni Puck na nilamon ng mga monster slime si Casca pero nagtaka din siya dahil si Casca lang ang hindi natutunaw sa lahat ng tao na kinain ng monster. Nagtataka si Farnese kung anong ginagawa ni Guts at nang masilip niya ang helmet ay nakita si Puck. At para siyang nakakita ng multo. Saka din sinabi ni Guts na malaya na siya saka din sila umalis. Natigilan saglit si Farnese na hindi napansin ang monster slime sa paa pero agad na hinabol ang bida. Samantala sa loob ng slime monster ay naroon lang si Casca na kasama ang homunculus na pumoprotekta sa kanya. Sa kinaroroonan ni Mazges ay pinapasok na rin ito ng mga monster slime. Sinabi ng mga tauhan nito na umalis na ang boss nila. Pero hindi daw ito si Zuko alang-alang sa kanyang relihiyon. Hindi niya napansin ang paglapit ng Demon Eyes tapos saka na lang napasigaw sa sakit si Mazges. Ipinakita naman sina Jerome kasama ng iba pa na tumatakas at papunta ng chapel. Ngunit pagdating doon ay napuno na rin ito ng mga monster slimes, kaya naipit sila sa magkabilaan na bahagi. Akala nila kung tigok na sila nang biglang masunog ang mga monster slimes at mahulog si Casca mula dito na kaagad namang sinalo ni Mazges. Nagkaroon pala ng fire magic si Mazges na inakalang ang Diyos ang nagbigay ng kapangyarihan niya at patawa-tawa pa. Sinabi ni Isidro na ibigay sa kanila ni Mazges si Elaine. Pero hindi daw pwede dahil ito ang witch na dahilan ng kaguluhan doon. Subalit sinabi ni Isidro na mas kahina-hinala siya na witch kaya pati si Jerome ay hinawakan ng armas. Inutusan ni Mazges ang isang tauhan nito na umatake ng malakas nitong armas na kinabutas ng pader. Kaya nahulog tuloy si Luka na nasa pinakalikod. At siya ang hinawakan ni Lucy na hinawakan naman ni Jerome habang balak silang atakehin ng isa pang torturer. Nasa bubong ang Demon Eye na palaging nakamatsyag sa mga nangyayari. Pero paglingon nito ay naroon na si Skull Knight na naghanda ng espada. Mabilis naman sa pagtakbo si Guts kasama si Puck samantalang sumusunod pa rin si Farnese. Habang hawak ni Lucy si Luka ay iniisip nitong hawak niya ang buhay ni Luka saka ngumiti na parang may balak. Pero bago pa siya makagawa ng masama ay sinabi ni Luka na bantayan ni Jerome si Lucy saka nagpatihulog kaya nang hinayang si Jerome. Habang nahuhulog si Luka ay mabilis ang pagbaba ng Demon Eye at ni Skull Knight na sinalo na rin sa daan si Luka. Na pinagkamalan pa siyang si kamatayan dahil skeleton si Skull Knight.
Nakita rin ni na Jerome at Isidro ang mga mabilis na anino kaya sila nagtaka. Bumalik lang sila sa mundo nang marinig ang pag-atake ng torturer na naroon pa rin at tatamaan sana sila ng poste kung hindi lang sila iniligtas ng dumating na Guts. Sa baba ay tahimik si Luca na nagtanong kung si kamatayan ang kaharap. Kaya nagtanong si Skull Knight kung excited bang mamatay si Luca. Akala daw ni Luca kung painless death ang naranasan niya pero nagtanong kung bakit parang hindi naman langit ang pinuntahan nila. Kaya sinabi ni Skull Knight na nasa isa silang sementeryo at hindi pa patay ang babae. Pero sinabing huwag itong aalis sa kabayo kung ayaw mamatay. Saka agad na pinalabas ni Skull Knight ang Demon Eye na nagtatago. Sa taas ay nagkaroon naman ng pakpak sina Mazges at ng mga kasama nito at hawak ni Mazges si Casca na balak nitong itakas. Nagtapon ng mga kanay si Guts para sana masira ang pakpak ni Mazges pero sinangga ito ng tauhan niya. Naramdaman ni Guts na hindi demon ang kaharap pero bago sa kanya. Isa sa mga tauhan ni Mazges ang umatake pero ito ang tinalong at tinaga ng bida kaya napahanga sina Isidro at Puck. Mayroon pang umatake ng pangtanggal ng mata pero kinagat ito ni Guts at inuntugan ng ulo ang kalaban na umiwas sa kanyang pagtaga. Dumating yung malaking torturer na hinampes niya ng malaking espada ang pangpitpit nito at natamba silang pareho. Nakaakyat naman na si Farnese na nakita si Guts na patuloy sa pakikipaglaban. At nakita din ng babae ang mga nakadisplay na grupo ng mga tauhan ni Mazges kasama siya na may pakpak na sila pero naging mga monsters. Sa kinaroroonan ni Skull Knight ay lumabas ang Demon Eye na pinapabalik si Luca sa mundo ng mga tao. Saka din umatake ng galamay nito na pinaghahati ni Skull Knight. Pero mabilis na nahuli ng Demon Eye si Luca kaya nagtaka si Skull Knight. Nagising na lang si Luca na napapaligiran ng mga kandila at naroon din ang Demon Eye na nagsalita. Kaya nagtanong ang babae kung sino ito. Sinabi ng Demon Eye na hindi na niya kilala kung sino siya. Pero ipinakita ang isang gasgasan na bata na kinatatakutan ng mga tao na binato palayo kaya nahulog sa butas na iyon. Hanggang matabunan siya ng mga bangkay ng mga tao na itinatapon doon. Sumigaw-sigaw daw siya para magpatulong. At may mga anghel na nakitang lumipad sa itaas na sinabing gagawin ang kahilingan ng Demon Eye. Kalaunan pa ay ipinakita ang kakaibang nilalang na ito pala ang demon version ni Humpty Dumpty. Sinabi ni Humpty Dumpty na napakarumi na ng mundong iyon dahil sa mga tao na walang ginawa kundi kalokohan. Nagtanong si Luca kung gusto ba ng monster na mag-revenge at sinabi ni Humpty Dumpty na gusto nito ng kaligtasan ng mundong iyon saka din ipinakitang may seal din ang dila niya na katulad ng seal ni Guts at Casca. Patuloy lang sa pagtaga si Guts sa mga kalaban na nagsasalit-salitan para kalabanin siya. Dinaluhong siya ng malaking kalaban kaya siya naitapon at natamba pero inislice niya ito sa kaagad nagtapon ng kanay sa mata ng isa pang kalaban kaya nag-double kill si Guts. Kaya hindi makapaniwala si Jerome sa nakikitang tao laban sa mga halimaw. Dahil na hype ay gusto ding lumaban ni Isidro na pinipigilan ni Jerome. Pero sinipa nito ang itlog ng Knight. Sinabi ni Black Doctor kay Mazges na trabaho nila ang pakikipaglaban. Kaya sinabi ni Mazges sa iba pang mga kasama na umalis na sila doon. Pero na-surprise attack sila ni Isidro at Puck na pinukpok siya ng bato at lollipop pero walang epekto sa napasimangot na Mazges. Tumatakbo si Guts na balak bawiin si Casca pero pinaulanan siya ni Black Doctor ng maraming balahibo na kinaistorbo ng bida. Kaya madaling nahuli ng monster bird ang ulo ni Guts. Sinabi ni Humpty Dumpty na dahil sa pagtitipon ng mga tao doon tulad ni Guts at Casca na may marka, kasama na rin siya, ay mangyayari na matatawag nila doon si Griffith na pinakaasam ng mga natatakan. Nagtanong si Luca kung bakit siya dinala doon ni Itlog na may paa. Pero bago pa ito nakasagot ay dumating na si Skull Knight na agad niyang inilagan. Saka sinabi ng nagtago na Humpty Dumpty na gusto lang may makausap. Nagtanong si Luca kay Skull Knight kung sino ito. Pero sinabi ni Skull Knight hindi na iyon mahalaga. May kinain na barya si Skull Knight saka din kaagad na binuhat si Luca at umalis sila sa butas na iyon. Pero pagtingin nila ay may malaking mukha sa harapan. Hawak ni Black Doctor ang ulo ni Guts kaya sinabayan ito ng mga kasamang may pakpak na mahuli si Guts gamit ng kanilang mga armas. Hindi na nagsayang pa ng oras si Mazges na lumipad hawak si Casca at sakay si Isidro sa likod niya na nagrereklamo. Nagpunta ng harap ni Guts ang malaking torturer sabay sabi ni Black Doctor na dahil sa balak pagpatay sa pari ay dapat mamatay si Guts. Saka din siya agad hinampas ng breaking wheel ng 2 beses kaya naitapon si Guts. Muli siyang pinatayo ng mga ibon na may kadena at hahampasin ulit ng breaking wheel. Kaya ginamit na ni Guts ang secret weapon nitong baril at bagsak ang malaking torturer. Saka din niya tinaga ang isa pang ibon na natigok din. Kaya patuloy lang sa paghanga si Jerome kay Guts. Binalak siyang maampas ng maliit na mabilisang paglipad pero umiwas siya at tinapunan ito ng granada. Saka din kaagad na winakwak ng malaking espada kaya tigok din ito. Nagdasal pa daw si Black Doctor bago muling nagpatama ng marami nitong balahibo sa mukha ni Guts na hindi na nagpaistorbo. Nahuli ang leeg ni Guts pero kaagad siyang nagwasiwas at putol ang armas ng kalaban kasabay ng leeg nitong nalaslas.
at tigok din itong bumagsak na naubusan ng dugo. Aalis na sana si Guts pero biglang lumindol ang lugar. Saka pa nagsilabasan ang mga slime monster na lumaki. Ipinaliwanag ni Skull Knight kay Luca na mga emosyon nito ng galit na naipon sa lugar na iyon. Hindi ito normal pero nagmanifest sila dahil sa pagtitipon doon ng mga tao na may selyo sa katawan. Saka nang makita sila ng mga ito ay hinabol sila ng mga malalaking monster slimes pero mabilis ang kabayo ng skeleton. Samantala ay may sundalo na nag-report kay Azon tungkol sa mga halimaw na umatake. Pero wala pa silang alam kung nasaan si Farnese. Sinabi ng pari na kasama ni Azon na kung may mangyari kay Farnese ay lagot sila sa tatay nito. Tapos naramdaman din nila ang paglindol sa paligid. At natakot silang hindi makapaniwala sa pagdating ng mga monster slimes, kaya agad nag-utos si Azon na umalis na sila pero maraming natabunan ng bato. Samantala sa tower ay nagigiba na ito at nahulog si Farnese na nagpagulong-gulong pababa pero iniligtas siya ni Sir Paco na naroon din kaya nakaligtas ang babae. Hindi naman makapaniwala sina Musgus na lumilipad habang tinitignan ang tower na biglang naging hugis ng kamay tulad ng nakita na dati ni Guts. Nakita din ito ni na Pepe at ng dalawa pa sa malayo. Nais sana ni Pepe na puntahan sina Luca pero pinigilan siya ni Nina dahil wala itong magagawa doon. Pinatigil sila ng isa pa dahil may narinig silang sigawan sa refugee camp. At nang ipakita nga sa camp ay isang bata ang natatakot sa naging zombie na tatay. Pero pagtingin niya sa nanay ay naging monster din ito. Saka pa ipinakita ang maraming mga halimaw na kinakain ng maraming mga tao sabay nasusunog ang lugar na nag-shape ng asterisk. At kitang-kita din ito ni Guts sa kinaroroonan. Habang nag-aayos ang mga natitirang grupo ni Azon para umalis doon ay naistorbo sila sa pagpapatulong ng maraming mga tao na hinahabol ng mga monster slime na naging higanti. Kaya nabahala din ang mga knights na na-corner. Subalit biglang nasunog ang mga monster slimes dahil sa apoy na pinakawalan ni Musgus mula sa itaas. Kaya naligtas ang mga tao at mga sundalo na napatingala at nakita si Musgus na tinapon si Isidro paalis ng likod. Sinabi nitong huwag matakot ang mga tao dahil siya mismo ay binigyan ng Diyos ng bagong itsura na parang anghel. Kaya napaluhod ang mga tao na sinamba siya. Sinabi nitong gagawin ang responsibilidad doon at lilinisin ang lugar mula sa mga demonyo at susunugin din si Casca na inakala nilang ugat ng kaganapan doon. Saka din kaagad na sinunog ang mga natitira pang monster slimes at zombies. Bumaba siya saka din kaagad na pinatayo si Casca na bumalik naman mula sa pagkakatulog. Susunugin daw nila ito para matanggal ang sumpa doon. Nakakapit naman si Isidro na naiinis kay Musgus at kasama pa rin niya si Puck. Dahil tinalian na ng mga tao si Casca para pahirapan ay mabilis naman ang pagtakbo ni Guts para puntahan ang babae. Pero problema niya ang mga monster slimes na nagmumultiply. Sinubukan niyang tinabas ang isa pero kaagad din itong tumubo. Saka naalala ng bida ang sinabi ni Skull Knight na walang tao ang makakapigil ng mangyayari doon at isang tao lang ang pahalagahan ng bida. Kaya binilisan niya ang pagtabas sa mga monster slimes na nasa paligid. Pero nahihirapan siya dahil sa dami ng mga ito at naalala niya ang nangyari noon na wala siyang magawa para maligtas si Casca.